Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So ngayon araw dapat may trabaho ako. So hindi ko muna tinanggap kasi yung ngipin ko is namamaga pa. Ngayon, naboring ako kasi wala naman akong ginagawa. Naglinis na lang ako ng kwarto namin. So ngayon araw, paglinis ko ng kwarto namin, inayos ko yung mga damit namin, inayos ko yung mga urukan namin, yung mga aparador, inayos. So ang dami kong napansin na ang dami pala namin gamit or damit na hindi na nagagamit. So sabi ko, pinili-pili ko yung mga gamit na hindi na namin ginagamit. So ang dami kong nakita na hindi na namin halos ginagamit. Kaya ngayon, napag-isipan ko, sabi ko, bakit kaya hindi na lang natin to ibenta o iukay-ukay para mapakinabangan siya ng tao para magamit siya. Kasi dito, meron din ako mga damit na nakita na binakpakan siya ng mga ipis, tapos yung iba kinagat na ng damit ng mga daga. Kaya sabi ko, sayang naman yung mga gamit na hindi na nagagamit. Katulad nito, so ito, damit ng anak ko. Ayan. So, ang ganda niya pa. Sobrang okay pa siya. Kaya lang ang problema, ninatnat siya ng daga. Ayan. Kinitkit siya ng daga. So, wala na. Hindi, pag ganito kasi, hindi na to susuotin ng anak ko yung mga ganito, mga punit. Kasi yung anak ko, pagdating din sila ng panglakad, maaarte. Siyempre, hindi mo naman pwedeng ipanglakad yung mga ganitong sira-sira na. So, pwedeng tahiin naman to. Kaya lang, wala akong tiyagang magtahi. Kaya kayong gagawin na lang natin, siguro ipapatahi ko na lang to sa kapatid ko o sa anak ko kung sino marunong magtahi para ibenta na lang namin, diba? Kaysa naman nakapundo yung mga gamit na hindi naman nagagamit tapos kinikit-kit lang ng baga, sayang naman, ibenta na lang natin kaysa naman nakatambak lang para mapakinabangan siya ng ibang tao magamit. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga damit-damit na iukay-ukay ko ng mga original pa. Mga original pa siya na damit kasi yung iba dito is package, yung iba binigay, yung iba niregalo. So halo-halo na lang yung iba binili ko sa mall. Yan. So ngayon, ang dami kong mga original na damit na magkano ang bili ko sa mall tapos ibibenta ko na lang sa murang halaga. Iukay-ukay na lang natin ng murang halaga kasi pag mga murang halaga ay pag mga ukay-ukay naman kasi talaga mga mura na yan. Pero pag bumili ka kasi sa ibang ukay-ukay, kahit ukay-ukay na yung iba medyo mahal pa. So sa atin, mura na lang. So ibibenta. So pakita ko sa inyo kung ano yung mga sample ng ibibenta ko na hindi ko na talaga ginagamit. So ito, meron ako dito, ito, wait lang. So ito, mga pinaglitan ng anak ko. So ayan. Ang ayos pa nito, kaya lang ito is pinaglitan lang ng anak kong bunso. Ayan, so diba, ayan, medyo okay pa siya. Ito pa. So medyo, ayan. Ang kaganda ng mga okay ko. So ibibenta ko na lang to ng 20 pesos. 20 pesos lang to isa. Tapos ito, magkano binili ko nito sa mall kasi nung baby pa yung anak ko. Ang tatak nito is Pido. Ayan, so Pido pa yan ako. Pido pa yan. Oh, ayan. So, bibenta ko na lang ito ng 50 pesos. Pero magkano ang bili ko nito sa mula? Maliit pa anak ko nito. Tapos, ito naman, binili ko rin ito sa SM. Ayan. So, ayan. So, bibenta ko na lang ito ng 30 pesos. Pinaglitan lang ito ng anak ko. Ayan. Ayan. Medyo okay pa yan. Oh. Diba? Ayan. Ayan. Mga damit ko. Tapos, ito naman, mga pinagliitan ko na siya. Ayan. So, ito naman ay original Puma. Ayan, original Puma yan mga sis. Ayan, magkano ang bili ko nito sa mall? Kasi dati payat pa ako. Ngayon, medyo masikip na siya sa akin. Pero magkano ang bili ko nito sa original Puma ha? Binili ko sa store na Puma, magkano yan? Ayan, so bibenta ko na lang ito ng 30 pesos. Ayan, ito yung terno niya. Ayan, original Puma yan ha. Magkano ang bili ko nito sa SM? Pero mura na lang ang ibibigay ko. Ayan ang original yan. So bibenta ko na lang yan ng 30 pesos. Ito. Ayan ha. Yan, mga original Puma yan ha. Yan, so 30 pesos na lang yan. Pero sa ibang ukay-ukay yan, pag bumili ka ng ganito, medyo mahal pa. Ito, lalo na kapag mga original na gamit. Kahit ukay-ukay na, binibenta pa nila ito ng mga 100 plus sa ibang store ng ukay-ukay yan. Pero tayo, magbibenta tayo ng mura kasi ang purpose ko lang naman is bawas gamit. Para lang mawala yung mga abubot o yung mga sikip dito sa kwarto namin na ang daming gamit na hindi naman ito gamit. Diba? Para lang mabawas-bawasan yung mga kalat o mga basura dito sa kwarto namin. Kasi wala naman ang halaga eh. Nakatambak na lang siya, nakaalikabukan, tapos nakikit-kit na lang siya ng mga ipis, tapos nagdaga. Di, ukay-ukay na lang natin para mapakinabangan siya ng ibang tao. At kikita pa tayo ng pera, di ba? Kaya ayan, no? So ito yung mga original yan. So magkano ang bili ko nito sa mall. Tapos bibilhin ko na lang siya ng, ay iukay na lang natin siya ng mura. Tapos ito naman original talaga ito na tribal. Ayan, ito original na tribal to. Original na tribal to. Pinackage pa to sa kanila ng tiya nila galing ng Hong Kong. Hong Kong o Singapore yata, hindi ko na matandaan. Pinagliitan na siya ng anak ko, so ayaw na nilang suotin. Original na tribal to, bebe ko.
Ayan o. So, makikita nyo naman yung original sa etiquette. Ayan. Mga original to na, yan. Kita mo yung zipper niya. Ayan. Yan. Mga original siya na ano. Tapos ang kapal pa nito. So, ibebenta ko na lang ito ng 100 pesos siguro. Pag may tumawag ng 80 pesos, ibigay na natin para lang hindi masayang, di ba? Yan. Ang ganda pa niya. Diba? Ang ganda pa niya. So, ito pa. Ayan, ayaw nang gamitin ng mga anak ko kasi yung dalawang binata ko is malaki na. So yung dalawang maliit ko naman eh medyo may pagka-ignorante sa damit. Kaya ayaw na nilang. Ito naman original Nike pa to. Ayan. Original Nike pa to pero ibebenta ko na lang to ng 100 o 50 pesos para lang mawala siya. Diba? Ayan. Original na Nike pa to. Pinackage lang to sa kanila ng tita nila. So, ito baby doll oh. Ayan. Baby doll, so bibenta lang natin ito ng 20 pesos. Ayan. Ayan siya. Baby doll siya. Babango pa siya. Ayan, bibenta na lang natin ito ng 20 o 10 pesos siguro. Ito naman, maganda ka to oh, kasi ito, mga package to ng mga tita nila noon. Ayan, so ito oh, maganda-ganda pa na ito. So, here. Ayan, original navy siya. So, bibenta ko na lang ito ng 50 pesos. Ayan, maganda pa yung quality niya. Hindi siya masyado nagamit pa kasi hindi naman kami masyadong umaalis-alis ng bahay. Ayan o. Etiketa niya. So, ayan o. Old navy. So, bibenta lang natin ng 50 pesos. Ayan. So, ayan. Magdi-display ako sa labas kasi mag-garage sale ako. So, di-display ko siya sa labas ng bahay namin para makita siya doon. Doon ako magdi-display para maraming bumili, di ba? Kaysa naman sa mag-live ako, o kaya siguro ipopost ko yung iba para mas mabilis yung kitaan. Di ba? Tapos, ito naman, ayan. Ito naman is original Nike. Ayan. Original Nike din to. Bibenta ko na lang siguro ito ng 20 pesos. Ayan. O, diba? Bibilihin mo ng mahal, pero pag ukay-ukay na, bebenta mo na lang siya ng mura. Diba? Pero sa ibang bansa, tinatapon lang yung mga gantong original kasi sisiw lang yung mga price sa kanila. Pero pag ito sa mga mall, pag binili mo to, ang mahal na ito. Pero pag inukay-ukay mo na to, hindi mo na siya pwedeng i-terno yung price. Kailangan mababa na siya. Sa atin lang, kung magbabawas ka lang naman kasi ng gamit, huwag mo lang ibenta ng mahal. Ibenta mo na lang yung mga kaya lang ng tao. Pero kung magbi-business ka talaga ng ukay-ukay, kailangan talaga yung kikita ka rin kahit paano. Kung magbi-business ka, kailangan kumita kahit paano para hindi ka malugi. Pero kung magbabawas ka lang ng gamit, i-dispose mo na lahat. Pwede mo nang ibenta ng mura para lang mawala siya sa paningin mo lahat. Tulad nito.